Welcome to Quiapo Church, officially known as the Minor Basilica of the Black Nazarene. It's a Roman Catholic church located in the district of Quiapo in Manila. The church is a popular destination for pilgrims, especially during the Feast of the Black Nazarene, held every January 9th, which attract millions of devotees from all over the country. Hi everybody! Welcome to the Quiapo Herbal Haven. In this activity, we will embark on a captivating journey through the heart of Filipino folk medicine. Our goal is to unravel the intricate connections between culture, science, and technology as they manifest in the vibrant tapestry of traditional healing processes. Una po sa lahat, ano po yung pangalan niyo muna po? Raquel. Ma'am, tatanungin ko po kayo kung ano pong tawag niyo sa herbal na yan na binibenta niyo po? Herbal medicine. Para saan po siya ginagamit? Ito sa allergy, pwede sa diabetes. Ito naman sa mga pampadagdag sa dugo. Mga dahon-dahon namin, pampaliw sa mga bagong panganak. And saan niyo po siya nakukuha po? Ina-order lang namin yan. Tapos, magkano po yung price nila? Ano, yung bawat isa nito, 20 isa. Salamat po. Filipino folk medicine is a testament to the resilience and adaptability of Filipino culture, incorporating influences from indigenous, Spanish, Chinese, and American traditions to create a holistic approach to healing that remains deeply rooted in the country's history and cultural identity. Indigenous knowledge and practices in healthcare offer valuable insights into alternative approaches to health and healing, rooted in centuries of wisdom, resilience, and cultural heritage. Recognizing and respecting these traditions can contribute to more inclusive and holistic healthcare systems that honor the diversity of human experiences and ways of knowing. Tara, samahan niyo kaming makipagpanayam sa ilang mga nagtitinda ng herbal medicine dito sa Quiapo. Ano pong pangalan nila? Nine, Ate Nine. So, Ate Nine, tatanong ko lang po kayo, ano pong tawag niyo sa mga products na binibenta niyo? Ganito, Gaya po ng ganyan, ano pong tawag sa mga ganyan? makabuhay. Makabuhay. Oops! Ano naman itong tangkay ng makabuhay? Ito ay siyang pangunahing sangkap sa paglaga ng isang formula na panlaban sa sakit na malaria. Ito rin ay ginagamit bilang panghugas sa sugat sa balat o skin ulcer. Ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang nilagang ito ay nakakagamot sa mga karamdaman tulad ng pagdudumi, impatyo at galis. Ito rin ay maaaring gamitin bilang ointment o pamahid laban sa sakit na dala ng rayuma. Pero bilang babala, ang paggamit ng makabuhay ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga taong may sumusunod na kondisyon. Mga batang wala pang 3 taong gulang, mga nagdadalang tao, mga nagpapasuso, mga pasyenteng may typhoid fever, mga pasyenteng may pulmonya, at mga pasyenteng may sakit sa puso. Sapagkat ang kanilang mahinang pangatawan o kalusugan ay maaaring matalo ng malakas na sangkap na nasa makabuhay, kaya kailangan ng ibayong pag-iingat. O, alam mo na, tara, balikan natin si Aling Nine. So, tanong ko po, para saan niyo po ginagamit yung makabuhay? Sa diabetes, sa mataas ang dugo, pangkalahatan naman to si mapait. So, magkano po yung price niyan? 20. Saan po galing? Eto, ugat ng makabuhay to, galing to sa bundok. Okay. Okay, salamat po. Kuya, lahat ng klase, 50 lang po. Nakahangin na dapat, 50. Hello po, ano po pangalan niyo? Connie.
Ano pong tawag sa herbal na to? Ano yan, malabituin? Sana all mahal. Ano naman itong mahal na bituin? Para saan po yung... Para yan sa mga sa mga goiter. Dinidigdig yan at saka tinatapan. Sa gabi ang gamit niyan. Saan po nang galing? Sa puno. Sa probinsya, be. Mga ano lang, Bulacan lang. Magkano po yung benta niyo po dito? 50, 150 minsan. Pagka wala siya, mahirap kumain, 150. Thank you po. Sa tradisyonal na gamotang halamang gamot ng Pilipinas, ginagamit ang iba't ibang bahagi ng halamang mahal na bituin o Cosmos caudatus, tulad ng mga dahon, tangkay at bulaklak upang ihanda ang mga likas na lunas. Naniniwala ang mga tagagamit nito na mayroon itong iba't ibang gamot na katangian, kabilang ang anti-inflammatory, antioxidant, at antimicrobial na epekto. Ito ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng lagnat, ubo, pagdudumi at mataas na presyon ng dugo. Salamat Ate Connie sa pakipagpanayam sa amin. Magandang tanghali po. Ano po pangalan niyo po? Cynthia po, Cynthia po. Ilang taon na po sila? 57. 57 po. So ano po yung mga binibenta niyo po? Herba lang po. Herbal po. So, yung ganito po nanay, ano pong tawag po sa ganyan? Ito po is sibukaw or sapang para po sa pagkulang ka sa dugo, anemic. Maganda po siya at saka sa binat. Iniinom, nilalaga po. Opo. Saan po siya galing, ma'am? Sa Quezon pa daw. Deliver kasi sa amin eh. Deliver lang. Sa Quezon. Pero po kahoy po siyang ano po? At saka subok na po. Na maganda talaga. Marami nang nakatry. Marami. Anong puno po siya? Kasi parang kahoy po siya. Oo. Anong puno po? Puno siya ng, yan nga, sibukaw. Malaki yatang puno. May puno pong sibuka. Kasi po, deliver na sa amin ganito na eh. So mga magkano po yung ganyan, mate? Ang isang bundle po is 100. Opo. Ilang peraso na po? Marami naman po. Kasi pwede naman po siya ulit-ulitin pag nilalaga. Hanggat may katas. Hanggat may kulay. So nilalaga po siya, tapos iinumin po. Opo, iniinom. Mas okay po kung mainit na tubig po, ano? Opo. Pag galing po sa sakit, sa binatrangkaso, maganda po pag bagong panganak, iinumin. Pag kulang sa dugo, pwede rin po. 3 times a day po ang inom. Sige po, salamat po. Thank you po. Ang sibukaw o sapan ay mas kilala bilang alingatong, mga pinagputol-putol na sanga ng puno at karaniwang binibenta sa mga bangketa bilang halamang gamot. Ito ay isang pangunahing produkto sa kalakalan noong ika-17 siglo. Ang sapan wood ay produktong pang-export ng Thailand at ibang bansa sa Timog Silangang Asya, patungo sa Estados Unidos at Europa. Ito rin ay kadalasang ginagamit bilang isang katutubong gamot. Sa isang phytochemical screening, napag-alaman na ito ay nagtataglay ng flavonoids, phenolic compounds, tannins, saponin, protein at oxalic acid. Culture, science, and technology in Filipino folk medicine reflects a dynamic and evolving approach to healthcare that honors traditional knowledge while embracing innovation and collaboration. By recognizing the interconnectedness of these elements, efforts to promote health and well-being can be more inclusive, holistic, and culturally sensitive. While there are challenges in preserving and integrating traditional healing practices into modern healthcare systems, there are also significant opportunities to promote cultural diversity, patient-centered care, and collaboration between different healing modalities. Effective integration requires a balanced approach that respects cultural differences, values evidence-based practices, and promotes collaboration and mutual respect between traditional and modern healthcare practitioners.
The streets of Quiapo exemplify how ancient healing traditions have not only been preserved but also adapted and integrated into modern urban life. Through resilience, innovation, and a deep reverence for cultural heritage, Quiapo continues to be a testament to the enduring power of traditional healing in the face of change.